Sa ating linisin yung throttle body, ito muntik natin makalimutan. Yung ating sensor, marami na din. Ilinis yung loob basta-basta pero pwede nating i-ano yung brush. Itusok-tusok dyan sa butas niyan. Paris na lang. Ayun, balik natin. So naibalik na natin yung mga fairings dito sa likuran banda. Dito sa harap, hindi ko pa nilagay kasi ayusin ko muna yung linya ng ating MDL at saka yung ating loud horn. I-rewiring ko ulit. At inabot na nga tayo ng dilim. Ayusin muna natin yung wiring ng ating charger. Tapos kabot na, ilagay ko yan ng insulator hanggang doon sa baba. Ayan. Para hindi siya madilim na lang. Ayusin natin. Tapos lagay na natin yung wiring ng MDL. Sana matapos ko ngayong gabi. So dito na natin mga gamit yung mga ganitong kailangan natin para mag-wiring. Ayan, lalagyan natin doon para isukat na lang natin. Okay? So ito yung linya yung ating charger. Naglagay na ako ng mga socket dito na individual para sa ating MDL at sa kukonektahan natin ng busina. Para pag nagpalit tayo, madali na lang magtanggal. Hindi na tayo magputol-putol uli ng wire. Okay? Natapos na natin yung wiring ng MDL at saka ating busina. So ayan. Ngayon, may nakalaylay na wire dito para sa ating MDL kasi dahil yung ating MDL nakamount sa side ng ating headlight. Kaya ibabalik muna natin yung ating headlight bago natin ma-mount yung ating MDL. Okay. Bago natin ikabit tong paludo sa harapan, naglagay ako ng extension. Ayan, plastic bottle para hindi na dumumi dun sa loob dahil bagong linis natin kailangan walang tatalsik sa loob. Pininturahan ko lang para mag-itim ulit. Install na natin. Tapos saka natin ilagay yung shock. So ayan, natapos din tayo. Nabot na tayo ng alas 12 ng madaling araw. Lilikpit na lang tayo ng gamit. Okay, bawas na tayo magpaandar. Umaga na. Bago ting tuloy ang paandarin, magre-reset muna tayo ng ECU at TPS. So pagre-reset natin, gagamit tayo ng dalawang wire o kaya paperclip wire. Ilalagay natin to yung isa sa ating data link connector dito sa may hanapin natin yung green and brown wire, tapos sa kanyang temperature sensor tanggalin natin yung socket dito. Masikip lang tanggalin yung sensor dito sa ilalim, tagaan nyo lang magtanggal. Nilagay natin dito sa may kanyang temperature sensor. Dito naman tayo sa kanyang data link connector. Angat lang natin tong cover na to. So hanapin lang natin yung brown and green na color na wire. So ito siya, brown and green. Itong dalawa na to lagyan natin. Ayan, na-connect na natin. So unahin natin yung TPS na i-reset. Ang gagawin natin, i-full throttle natin to. Ayan. Tapos i-on natin yung susi. I-on ko lang. Ayan, nagbi-blink. Antayin natin na mag-steady yung kanyang check engine. Ayan, once na mag-steady, pwede na nating bitawan yung ating throttle. Ayan. Tapos, i-off na natin yung ating ignition switch. Ibig sabihin yan, naka-reset na yung ating TPS. Off natin yung ating susi.
Saka natin tanggalin yung ating wire dito sa ating sensor, temperature sensor. Saka natin ibalik. Tapos sa ECU reset naman tayo. I-full throttle lang natin to. Ayan. Ayan. Tapos i-on natin yung susi. Ayan. Makita nyo mabilis yung blink. Tapos bitawan na natin. Ayan. Babagal na yung kanyang blink. So, ibig sabihin, okay na yan. I-off lang natin yung susi ulit. Ayan. Tapos, tatanggalin natin yung sinaksak nating wire dito. Nabalik na natin yung kanyang cover. Ayan. Tapos, i-on na natin ulit yung ating motor at paanda rin ng 10 to 15 minutes. Ayan, mandar na. So, wala nang check engine yan. Pandarin muna natin ng 10 to 15 minutes. Habang umaandar, balik muna natin yung kanyang mga cover at upuan. So, ito na siya after 10 minutes. Okay. Ayan. Responsive yung kanyang throttle. Ayun. Smooth. Iano lang natin yung kanyang orasan. Hindiin lang natin tong dalawa na to. Ayan. Mag-blink, tapos piliin natin yung 4, then pindot natin yung select para mag 8. Ayan. 8 AM na kasi ngayon. Select natin ulit. Ayun, 8:19 na ng umaga. Ayan. Okay. Good na yan. Sa change oil. Select natin. Ayan, okay na. Okay na yung oras natin. 8:20 AM. Yung kanyang volts, 14.3 volts. So, good yung kanyang charging. Okay, maabot ang 4.4. Okay.